Inaanyayahan ko po ang lahat na pupunta po tayo dito sa worship hall natin. Hallelujah. Sapagkat tayo po'y magsisimula na. Praise God. Maganda pong gabi sa ating lahat. Mapagpala. Marami pong... May gusto po akong i-share na Bible verse sa inyo bago po tayo magsimula. Sabi po sa Joshua, chapter 1, verse 9, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay mapagkalakas at makapagtapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Hallelujah. Alam ko po na bawat isa po sa atin, araw-araw may pinagdadaanan. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon na yon sapagkat lagi po natin siyang kasama. Hindi po niya tayo iniiwan. Kaya po, surrender po natin ang buhay natin sa Kanya. Sapagkat siya lamang po ang susi sa lahat ng pinagdadaanan natin. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at kumanta ng may galak sa ating puso para sa Panginoon. Hallelujah. My
Panginoon. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Minsan pa. I'll praise you with all of my heart. Yes, Jesus. Pakinggan mo ang aming kanta, Panginoon, para sa iyo. Hallelujah. My strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength, it's in you, Lord. My hope, it's in you, Lord. It's in you. It's in you. My life, it's in you, Lord. My strength, it's in you, Lord. My hope, it's in you, Lord. It's in you. 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 Yes, Jesus. Kami nga po napakabuti mo sa amin, Panginoon. Walang mintis ang mga blessings na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. You're so merciful, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat nandito na naman kami, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. Nagpupugay sa iyong napakadakilang pangalan, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming napakadakilang tagapagligtas, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo ang bawat boses namin, Panginoon, bawat kanta namin ay para sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Our Savior, O God. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Yes, Jesus, to you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and thee? Lord, I live to adore you. And I long to bring my life was offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to adore you. And I want to bring my life was offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. My Jesus, faithful, you're faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place,
Hallelujah, Jesus. Lord, we honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name. This evening, oh God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad, Father God, na kami po ay patuloy po ninyo itinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bayang ito, God. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Lord. Ano mang inyong nakikita na karumihan sa aming mga puso't isipan, Panginoon, kami pa ay patuloy na nagpapalinis, Panginoon, sa gabing ito, O God. Lord, tanggalin niyo po ito, O God. Pakalinisin niyo nga po ito ng iyong banal na dugo, O God, upang inyong mga banal na salita, Panginoon, na aming maririnig sa gabing ito, O God, ay patuloy po itong tumimo sa aming mga puso at isipan, Father God. At upang ito po, Panginoon, ay aming maisapamuhay, O God, Lord. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Sa inyong lingkod, Panginoon, na gagamitin sa gabing ito, O God. Lord, patuloy ko po siyang itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, ang siya ko patuloy na tinataas sa biyaya na yung trono, O God, sa gabing ito, O God. Lord, salamat sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siya pagpalain, O God. Maging sa aming worship team, O God. Patuloy niyo po silang pagpalain, O God. Maging sa lahat ng aking mga kapatiran na nagbigay ng kanilang mga oras sa gabing ito, O God. Lord, prepare our hearts, O God, in the mighty name of Jesus. At anumang gawain ng kaaway sa gabing ito ay patuloy po namin itong tinatalian at winawasak dahil wala siyang karapatan sa mga anak ng Diyos. Dahil siya po'y talunan na 2,000 years ago in the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Kaya, Panginoon, ikaw lamang muli ang aming itataas. Ikaw lamang muli ang aming pararangalan, sasambahin, itadambana, at pasasalamatan sa gabing ito, God. Kaya, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen. Ayan, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na minsan pa ang inyong lingkod ay gagamitin muli ng Panginoon na makapagbahagi po ng kanyang salita na nasa series po ng Through the Storm na makikita sa Psalm chapter 57 verse 1. Amen. Kamusta po ang ating buhay Kristiyano through the storm? Are we surviving? Amen. Praise God. Ang sarap po ng mga mensahe na natatanggap natin dito, no? Talagang pinapatatag po tayo. We knew that everyone talagang walang tawag dito, walang ligtas sa bagyo ng buhay. Kaya napaka-importante po na tayo ay nagsasama-sama, na nagpapalakasan sa salita po ng Panginoon. Sige po, ang ating pong mensahe ngayong gabi ay makikita po sa Hebrews chapter 11 verse 7. Buksan po natin yung ating mga Biblia kung kayo po ay may mga daladalang Biblia sa inyong mga yung mga wala pong Bible dyan, meron po tayong Bible na meron po dyan, pwede nyo pong gamitin, pwede nyo pong hingin kung gusto nyo pong magbasa ng Biblia sa inyong mga tahanan. Ayan, sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse Ayan, sa Hebrews chapter 11 verse 7, sabi po dito,
Ayan. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Okay? Sa Old Testament po, makikita natin sa Genesis ang kabuuang buhay ni Noah. But then, dahil po sa pananampalataya ni Noah, nakita po natin na siya ay nag-iwan ng legacy at nakita po natin muli yung kanyang pangalan dito sa Hebrews na kasama po sa mga father of faith. Kaya napakasarap po na ma-engage kapag napag-uusapan po ang salitang storm. Sino po ang Bible character na unang-unang naiisip natin? Si Noah. Mayroon pong mga Noah. Pero karamihan si Jesus, wherein yung panahon na si Jesus ay nakatulog kasama ang mga disipulo. Yan yung pinaka-great storm na actually yung kwento po na yon ni Jesus nung siya po ay nakatulog nung sila po ay lalakbay papuntang Galilee, talagang makikita natin na nawala ng pananampalataya yung mga disipulo. Nakalimutan nila na ang kasama nila ay ang makapangyarihang tagapagligtas ng mundo. Ngayon, sige po, tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Aming dakilang Diyos, purihin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mapagpalang oras ng pananalangin muli. We thank you, Father God, because we have this opportunity to say the things that in our hearts, Panginoon, yung mga dapat na idulog namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay batid mo at nalalaman mo. But then, you are our Father and you want good communication. You want a request, gusto niyo po ng mga requests and wishes na nanggagaling po sa aming mga bibig. Kaya, Father God, prepare our hearts, prepare our minds, Father God, that as we say our prayers this night, Panginoon, nawa makita lang namin yung kabutihan mo, makita lang namin, Panginoon, yung hope na kung saan ikaw lamang at sa iyo lamang namin matatagpuan. Gawin niyo po, Panginoon, na pagpala ang gabing ito as we listen to your word, O God. Open our spiritual eyes, open our hearts, our soul, our mind, Father God, that we may be able to understand it and may we walk through this message, Panginoon, through the word that we're going to have this night, Panginoon. Kung gaano niyo po kami binubusog sa aming mga physical na pangangatawan, ganoon niyo rin po kami busugin sa aming mga spiritual na pangangatawan, Panginoon. So that we may be able to go through the storms of our lives, Panginoon, because we cannot do it without you, Panginoon. Kaya ito kami, Lord, patatagin mo kami ng iyong salita upang kami po, Panginoon, ay magpatuloy kami po, Panginoon, ay titindig katulad po, Panginoon, ng mga coconut trees and palm trees, Panginoon, na kung saan narinig namin before, Panginoon. Help us not to have doubt in your presence, Panginoon. Help us not to have doubt, Panginoon, sa mga decision na ginagawa namin na naaayon po, Panginoon, sa naisin mo. Kaya salamat, O God. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-guide sa amin and we claim the victory over this prayer night, Panginoon, that we have. We thank you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Sa sobrang init po, nakakahingal. During preparation po ng birthday ni Yuwon, sabi ko, ba't ganun para akong laging nauubusan ng oxygen sa katawan? Amen. So, ito po yung mensahe na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi, faith through the storm. Gaano po ba kahalaga ang pananampalataya as we go through the storm? Napakahalaga po nito. Ito po yung foundation natin, yung pinaka-firm foundation natin for us to surpass yung storm ng buhay natin. Dahil po, makikita man natin, pag nagbasa po tayo ng Biblia, lahat po halos ng tinawag ng Panginoon ay hindi exempted sa storm. Kaya tayo rin po, let us not be weary dahil dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng storm ng buhay natin. Ang storm po na tinutukoy natin dito sa ating series is not just the literal storm na nararanasan natin with the wind, with the thunder, and with the rain. Ito po ang storm ng spiritual na buhay natin, yung mga pagdadaanan natin. Kasi the Lord wants us to be refined para mas lalo tayong maging matatag. Kaya tingnan po natin yung buhay ni Noah.
na bakit hanggang sa Old Testament pinakita yung pananampalataya ni Noah, na kung saan yung pananampalataya niya ang nakapagligtas sa kanyang buong pamilya. Kapatid, ang pananampalataya mo ay makakapagligtas ng iyong buong pamilya. Ang iyong pananampalataya ay makakapagligtas ng iyong mga kamag-anak. Dadalawa lang yung nag-i-amen. Ang iyong pananampalataya ay makakapagligtas ng lugar ng barangay Kawayan. Ang iyong pananampalataya ay makakapagligtas ng buong Angeles. Ang iyong pananampalataya ay makakapagligtas ng buong Pampanga at ng buong Pilipinas. Amen. Lahat po ng nag-i-amen, they are ready to be used by God. Amen. Dadahan-dahanin tayo ng Panginoon. Huhubugin niya tayo. Lahat po na nandito, hinuhubog ng Panginoon for us to stand with our storm. At itong storm na to, pag nalagpasan po natin, magiging great testimony siya as we go out to the field at narinig ito ng mga tao, magkakapagbago po ito ng kanilang buhay. Kaya let's continually put our faith to Jesus, and this faith will grow, and when this faith grows, it will manifest at it will grow to the other people. It will be planted to other people. Amen. Sino po yung excited dito na gagamitin ng Panginoon sa pagliligtas ng iba't ibang lugar ng mga tao sa paligid natin? Lahat nawa po tayo, nandun yung puso natin, no, na magpagamit sa Panginoon. Because in 30 years, ang talagang target is 30,000 souls ang mailigtas ng Abundant Life Philippines. So, pero hindi lang doon. The Lord will send more than souls pa. Dahil tuwing lalabas po tayo, nung lumabas sila, nung pumunta po sila sa Abra, they saved 500 souls. How much more kapag magiging mas lalo pa tayong masipag sa paglabas, pag-iibanghelyo, pag-share sa mga kamag-anak natin, they are all counted as souls sa Panginoon. Kaya sa ating pong pananampalataya, let's pass this storm. Amen? So nakita po natin yung buhay ni Noah dun sa Hebrews chapter 11, verse 8, wherein talagang kung titingnan mo yung history ng life niya from his great-grandfather, nakasulat po yun sa Genesis. But then, ang gusto ko pong makita dito is kahit wala na si Noah through doon sa New Testament, ipinakita pa rin kasi yung pananampalataya niya, kahit wala na siya physically, siya ay buhay. Tayo po ba, ano yung legacy na iiwanan natin? Na tayo, nung nawala po si Tita Ine, yan, that anniversary niya bukas, di ba? Nung nawala si Tita Ine, tuwing makikita po natin yung nais niya magpakain sa mga kabataan, yun yung pananampalataya ni Tita Ine, na kahit anong hirap ng church natin, kailangan napapakain yung mga kabataan, napapakain yung mga bata, napapakain ang church. Hanggang ngayon nagpapatuloy yun. Yun yung naging legacy ni Tita Ines sa atin. How about us? Pag tayo po ba ang nawala, ano yung maaalala ng mga tao sa simbahan sa atin? 'Di ba? Napakasarap po na meron tayong iiwanan na legacy sa ating iglesia. Lalo na po, hindi lang sa family natin, but even sa church, na aalala ka tuwing may mga bagay kang ginagawa mo noon nung nandito ka pa. Kaya maging katulad po tayo nawa ni Noah. So tingnan po natin si Noah, ang Bible character na nakaranas talaga ng great storm sa Old Testament. And let us see how Noah, ayan, sabi, storms in life are inevitable. Hindi mo talaga siya mapipigilan. Not all storms are destructive. Some are heaven sent. Yung kay Noah po, yung storm kay Noah, yan po ba ay destructive or heaven sent? Both. They are both. Kasi the Lord destroyed the life of other people who don't believe. Pero sa buhay ni Noah, it is heaven sent kasi in-spare ng Panginoon yung buhay ni Noah sa mundo. 'Di ba? Nilayo niya. Kahit sino po sa atin, ayaw na natin ng mundong magulo. Kung papipiliin lang tayo, gusto natin yung tahimik. Kung pwede ka nga lang mamundok, 'di ba? Doon ka na lang sa bundok tumira, mamaya pa kang tumira. Mamaya pa. Kung wala ka lang iniisip, ang sarap mabuhay sa bundok. Pabangon ka, pipitas ka ng kakainin mo, magluluto ka, sarili mo. Opo, ang sarap, di ba? Pero, yun po kasi yung plano ng Panginoon sa buhay ni Noah. Na mawasak ang mundo dahil sa kaguluhan nila, dahil sa hindi nila pagsunod sa Panginoon. Pero there is
magandang aral po dito na talagang pinapatunayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Na even yung mga tao sa paligid mo, kaya niyang alisin para lang ipakita sa'yo na powerful at importante ka. Yun po yung nangyari sa buhay ni Noah. Sa kabila ng hindi pagsunod ng mga tao, inalis ng Panginoon yun sa paligid ni Noah. Para si Noah, mailigtas siya ng Panginoon. Maipakita ng Panginoon that He is a powerful God in his life. And not only in his life, but even to his family. Ganon din po nawa tayo, na tuwing gagamitin tayo ng Panginoon, laging nag-flow yung blessing sa ating pamilya. Amen? So, sabi po dito, sabi po sa atin, imagine for 120 years, Noah constructed this ark on dry ground. While the sun was shining, ganito kainit. Ganito kainit yung panahon. Imaginein mo, ganyang kainit yung panahon. Nangunguha sila ng malalaking kahoy. Nagbibuild sila ng ark in 120 years na sobrang init. Ginagawa nila yung bagay na yon. Sabi niya, the sun was shining brightly with no clouds for one reason, through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Noah, sa 120 years, tayo ilang years na po tayong naglilingkod sa Panginoon. Ilang taon na po natin napapatunayan na ang ating pananampalataya ay buhay. Si Noah po 120 years niyang ginagawa yung ark. Paano kaya tayo? 'Di ba? Si Noah, hindi siya na-shaken kahit yung mga tao, tinatawanan siya. Hindi siya na-shaken, hindi siya nagkaroon ng unbelief na sumunod sa Diyos na buhay, kahit na alam niya yung mga tao, baliw yung tingin sa kanya. Pero habang yung mga tao na yon, pinagtatawanan si Noah nagkakaroon siya ng mas malalim na pananampalataya sa Panginoon. Nawa ganun din po tayong mga Kristiyano. The more na mas maraming umuusig sa atin, dahil talagang kasama po sa buhay espiritual natin yan, the more na maraming tao ang tumatawa sa atin, the more na maraming paligid ang hindi umaayon sa nais ng Panginoon na gawin sa atin, nawa mas lalo po tayong manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sabi po dito, in the midst of the storm, how does the ark help Noah and his family? Let's talk about SSS. Sino po yung may SSS dito? Ayan, praise God. Pagkatapos po pag namatay tayo dito, meron tayong benefits. Excuse me po. Ayan, may benefit tayong makukuha sa SSS. Thank you po sa water. Yung mga kabataan na hindi pa nagtatrabaho, kapag kayo nagtatrabaho, unahin nyo yung SSS. Pero hindi yan yung topic natin ngayong gabi. Okay? We are going to focus on the ark. Ano ba yung naging, bakit ito inutos kay Noah at ano ba yung naging silbi ng ark sa buhay ni Noah at sa kanyang pamilya? Let's talk about SSS. Unang bagay po, that ark became the shelter. When you follow God, kapag ang Panginoon may sinabi po sa inyo at sinunod ninyo, yan ang magiging kanlungan nyo. Kapag meron kang salita ng Diyos or may salita ng Diyos kang natanggap sa pakikinig mo, sa Wednesday, sa Dawn Watch, sa Sunday service, panghawakan mo yan. Kasi yan ang magiging kanlungan mo sa mga panahon na nasa bagyo ka, nasa panahon na nasa distraction ka. Sabi po sa Genesis chapter 7 verse 1, the Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Nagtatag ang Panginoon ng ark sa pamamagitan ng buhay ni Noah para magkaroon siya at ang kanyang pamilya ng shelter, ng kanlungan, na kung saan kapag dumating yung storm, sila ay magiging safe sa loob nito. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon na matuwid si Noah. Kapag ikaw nakita ng Panginoon na matuwid sa harapan niya, anumang storm na pagdaanan mo, He will be your shelter. Amen? Amen. Kaya dapat po,
normal sa mga Kristiyanong tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakasala. Pero, kung ang Panginoong Jesus po ang patuloy na ino-honor mo sa buhay mo, laging meron Holy Spirit na nagsasabi sa'yo, CJ, hindi na tama yan. Anak, layuan yan. Anak, likuan yan. Anak, ibang direction tayo. Kaya napaka-importante mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay pinapakinggan po natin. Hindi po natin attend tayo, upo tayo ng church, upo tayo sa mga upuan, lalo na ngayon, uso na naman yung Bible quiz. For the sake of Bible quiz, makikinig tayo, tatandaan natin yung mga pointers, yung mga verses na binibitawan dito para sa Bible quiz. Magkaroon tayo ng mataas na score, tapos pag nagkaroon ka ng mataas na score, hindi ka naman pala mananalo ng major prize. Buti nga, hindi, joke lang. Karma. Hindi, joke lang. Diba? Let us not be, wag tayong mag-focus dun sa mga physical na bagay. The purpose of our Bible quiz is for us to be more equipped sa salita ng Panginoon para pinupush tayo na matandaan natin yung mga salita ng Panginoon. Tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng listening ears sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At tinuturuan tayo na ma-digest natin every word of God. Hindi lang siya Bible quiz dahil gusto natin ng Gramercy, ng Grace and Mercy Points. Kaya nga may Grace and Mercy Points kasi bakit ka ba nakakatanggap ng grace? Bakit ka ba nakakatanggap ng grace, ng biyaya? Kasi you did something, di ba? You deserve it. Kaya let's make ourselves deserve, more deserve, tama ba yung English ko? Na most deserve dun sa Grace and Mercy Points na yon. Not only just, dahil matalino tayo, mabilis tayo mag-memorize, memorize na lang natin na memorize yung mga salita ng Panginoon. But let's take this Bible quiz as an opportunity for us to be equipped sa salita ng Panginoon. Amen? Huwag po tayo maging sentro lamang dun sa mga material na ipapalit dun sa Grace and Mercy Points natin. But this time, let us go digger sa salita ng Panginoon for us to be deepened in our faith. So the first S is shelter. Our great shelter is our Lord Jesus Christ. When the storm arrived, sabi po dito, when the storm arrived, everything that had breath of life died. Dun sa panahon ni Noah, and only Noah remained alive. They were with him in the ark. So, inutos ng Panginoon, sinunod ng Panginoon. Pag may inutos sa iyo ang Panginoon, sundin mo. Bakit? Kasi there is a storm coming and you need a shelter. Okay? So katulad po ni Noah. Kung binaliwala niya yung salita, yung tawag ng Panginoon sa kanya, palagay nyo, pagdating ng storm, meron ba silang naging shelter? May naging kanlungan? May naging tahanan ba sila? Wala. Kaya tayo po mga kapatid, alam ko may iba't ibang calling ang Panginoon sa atin na ministry. Let us pray for it at magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi when you say yes to the Lord, kaya kang tawag dito, samahan ng Panginoon sa storm ng buhay mo. Ano man yan, kalagayan mo. Amen? Pangalawang letter S. Security. Joke. Sustained. Who wants to be sustained? Amen. Everybody wants to be sustained. Pero paano ka masusustain kung wala kang trabaho? Paano ka masusustain kung wala kang knowledge? Paano ka masusustain kung wala kang resources? Sa ating po mga Kristiyano, makikita po natin na maging faithful ka lang sa Panginoon. Maging faithful ka lang sa Panginoon. Isusustain ka ng Panginoon. Especially kung yung buhay mo papagamit mo sa ministry. Especially yung source of income mo ipapagamit mo sa ministry. Hindi naman sinabi ng Panginoon na lahat, di ba? Ilang porsyento daw? 10%. Noong mga bata po kami, kahit 5 pesos lang yan. Dati kasi 25 cents. Tinatanggap pa yan eh.
Alam mo yung, ang sama-sama ng loob ko, 5 piso na nga lang yung baon ko araw-araw, yung 25 cents, kukunin pa, ilalagay pa sa, ganun, 25 cents, syempre yung 5 cents nun, wala naman ng ano, yung 10%, ganun kami tinuruan ni Mama, kahit na sabi niya, coins lang yan, pag naipon yan, dadami yan, and every Sunday, i-offer mo, ganun. Makikita mo, ibibless ka ni Lord, ayan. Tapos nung, medyo, ayan, gumanda na po yung buhay, parang nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng pamilya, parang, Lord, ito po yung basic ko lang ha. Mas malaki si basic kaysa sa mga incentives. Ay, mas malaki si incentives kaysa sa basic. Syempre ikaw, proud na proud ka. Ino-honor ko si Lord sa salary na tinatanggap ko. Pero ang nais ng Panginoon is, lahat ng meron ka, china-challenge tayo ng Panginoon, for you to be sustained, obey Him first. Si Noah, sinustain siya ng Panginoon kasi nag-obey muna siya. 'Di ba? Mas nauna po ba yung storm kaysa sa ark? Mas nauna ba yung storm kaysa dun sa pinapagawa ng Panginoon? Nagpagawa muna yung Panginoon ng ark bago niya pinadala yung storm. Kaya tayo po, kung tayo ay nakakaranas ng bagyo, dulubyo sa ating buhay, check ourselves. Baka meron tayong part sa sarili natin na hindi natin nauna yung Panginoon. Baka merong part sa sarili natin na hindi natin na-obey or na-honor yung Panginoon. Right? Alalahanin po natin that the storm is not just to distract us, but it is heaven sent for you to learn and to go back to the source of blessing na kinakailangan mo. And that is Jesus. So sabi po dito, the people surround Noah during that time are evil, yet remained faithful in the sight of God. Kahit lahat ng kaibigan mo, kahit lahat ng tao dito, sa pamilya mo, mga kaibigan mo, close friends mo, kung sila tumalikod sa Panginoon at gumagawa ng mga evil thing, i-separate mo yung sarili mo. Mag-stay ka dun sa faith mo sa Panginoon, just like Noah. For you to experience the sustenance of your God. Patunayan mo sa Kanya na ang pananampalataya mo ay nasa Kanya at patutunayan din sa iyo ng Panginoon kung gaano siya ka-faithful. If you are faithful to God, He is more faithful to you. Amen? Sabi po dito sa pangatlo, supplied. Parang parehas lang yung sustain and supplied, di ba? Pero yung sustain po is para po yan sabi po dito sa Genesis chapter 7, verse 17 to 18. And the water increased and bare up the ark, and the ark went upon the face of the waters, while everything and everyone else sank. God sustained Noah and his family. Inside the ark, during the 40 days and 40 nights, sinustain ng Panginoon yung pangangailangan, yung sinustain ng Panginoon, halos walang nagkasakit sa kanila, sa mga alaga nilang mga hayop. Hindi na balita sa Biblia na may nagkasakit, na nangailangan sila ng mga gamot, di ba? Nakita lang natin na naging calm down lang sila sa loob ng ark. Kahit kasama nila ay iba't ibang klaseng mga hayop. Nakakatuwa lang kapag pinanood niyo po yung Superbook, may nahulog na penguin. Alam niyo, yun yung highlight sa mga bata. Kapag pinanood nila, nagsisigawan sila kasi yung penguin na malikot, nahulog siya sa bintana ng ark, buti na lang may Gizmo. Si Gizmo yung robot po na very powerful siya. Kinuha niya si penguin at nabuhay nila. Kasi nga, pinapakita doon na dapat walang mawawala doon sa mga pairs na pumasok sa loob ng ark. Kaya sinikap ni Gizmo na ibalik si penguin. Kung hindi, walang penguin ngayon. So, nakakatuwa lang po, no? Yung mga movie, talagang parang, kung kababasahin mo kasi at ipapaliwanag mo sa kanila, baka may marinig ka, teacher, so boring, ganun. Kaya kapag ginawa nila ng anime, ng animation, talagang binibigyan nila ng highlights kung paano kailangan kumpleto yung mga penguins para magpatuloy yung lahi ng mga penguins, ganun. So, ba't ko ba nasabi yon? Nakakatuwa lang po kasi nga,
si Lord po talaga yung nag-sustain doon sa lahat ng mga bagay. Kung tutuusin, kagulo-gulo nun, di ba? Iba't ibang klaseng hayop, iba't ibang klaseng... hindi pa naman uso nun yung mga tinitrain. Ngayon, meron na tayong mga pets sa bahay. Kapag sinabi mong sit, uupo. Pag sinabi mong catch, kakagatin nila, di ba? Natitrain na natin yung mga pets ngayon, di ba? During that time, wala pang ganon. Kaya, praise God, because the Lord sustained that kind of place na, basta kung i-imaginein mo, hindi mo alam kung paano sila kumakain. Kasi syempre, iisang arko sila, tapos iba-ibang klaseng hayop, iba-ibang klaseng dumi, iba-ibang klaseng amoy, for sure, at iba't ibang klaseng sound. Pero the Lord sustained them. Payapa sila, healthy silang nakalabas ng ark. Pangatlo po, the Lord supplied, or through the ark, naranasan nila ang supplication ng Panginoon. The Lord supplied, natustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Karamihan po ng mga hayop that time ay kumakain sila ng mga grass, kumakain sila ng mga fruits. During that time, sobrang flooded ng buong lugar. Wala kang mabunutan ng grass, lahat tubig. Pero the Lord provided, the Lord supplied all their needs. Sabi po dyan, the ark supplied Noah and every living creature inside the ark. Noah and his family remained inside the ark for over a year, but did lack nothing. When the Lord called you, you will lack nothing. The Lord will supply. Amen? May pinagdadaanan pong storm ang ating church ngayon. Sabi ko nga, Lord, dahil ba sa Through the Storm, yung series namin, kaya may pinagdadaalang storm ang church namin. Pero one thing I am sure of, the Lord will not lack nothing. The Lord will supply. The Lord that we are serving right now is the Lord who will provide. Kaya mga kapatid, kapit lang. Tinuturuan tayo ng Panginoon na kumapit, kumalma, at manalangin. At magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Let us not be shaken with the storm. Series lang yan. Di ba? Sa message lang natin yan. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon to have this faith truly alive. Makita natin kung ano yung plano behind these things na pinagdadaanan ng ating church. Wala yan. Maliit na bagay sa Panginoong Jesus. Ang nais ng Panginoon sa atin, in our ups and lows, nag-glorify dapat ang Panginoon. In our ups and lows, united tayo, binded tayo, iisa tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. At nawa ngayong gabi po, makita natin tong 3 S na ito na kung saan nangyari na sa buhay ni Noah. Nagkaroon sila ng kanlungan. The ark became their shelter. The ark become, yung ark yung nag-sustain sa kanila, and this ark was supplied. And sa ating conclusion, sabi po dito, God is on board in every storm. Remember that. Kasama mo ang Panginoon. You are riding with the Lord. God is on board in every storm. Tandaan mo ito, kapatid. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. And ano pa yung sinisignifies ni ark sa buhay natin ngayon? As a matter of fact, when Jesus came into our hearts, He became our shelter, always sustaining us and supplying all our needs. Inside Him as our ark. Ang ark ang naging kaligtasan sa Old Testament ng panahon ni Noah. Ang ark natin ngayon ay si Jesus Christ. At itong Jesus Christ na ito ay kasama natin. Itong Jesus Christ na ito, namatay sa cross, ginawa niya lahat para sa atin. At siya ay kasama natin. Jesus Christ is on board in every storm of our lives. Sabi po dito, God provided a way of escape from the flood in the ark. The ark provided salvation from the flood and was a picture of what God would one day do through Jesus Christ. At for the last time po, God watches over us always. The Lord is willing to fulfill His word sa ating mga buhay. Kaya, let us always find the
the Word of God in the storm of our lives. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 8, God will never leave you nor forsake you. Amen? So, in the storm, no matter what, let us always gain strength to our Lord Jesus Christ. Amen? Because He provides, and He will sustain, and He will supply. Tayo pong lahat ay umawit. Through the storm of our lives, mga kapatid, our God is our waymaker. He keeps His promise at panghawakan po natin yan. As we sing this song, why don't you give your power? Why don't you give your praises? Why don't you use your voices as we worship the Lord and proclaim that our God is our waymaker? Amen? Tayo pong lahat ay umawit. Purihin po natin ang Panginoon sa iisang boses. Sintunado man yan o hindi, ialay mo sa Panginoon. It will be a sweet aroma sa pandinig ng Panginoon when you hear a song for the God who is living in us right now. Come on, church, let's sing for the Lord. I worship you.
kapatid. You say it to your words. You say it to your mouth that He is your way maker. This is the time to utter all your prayers to the Lord. This is the time to say all the things inside your heart to the Lord. All the storms na pinagdadaanan mo sa ngayon, the Lord can turn it into upside down, kapatid. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon na meron ka ngayon. You have to say it. You have to say it to the Lord. The Lord is willing to listen to you right now. Come on, church, let's pray all together. Let's pray all together in one voice. Let us glorify our God this time. Let us proclaim in our lives that no matter what kind of storms ang pinagdadaanan natin, in the darkness, He is our way maker. He is our promise keeper. Panghawakan mo yan, kapatid. Yan ang panghawakan mo dahil ang Diyos na meron ka ngayon ay nangungusap sa iyo. At as we pray this time, as we say our prayer to the Lord, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang magkaroon ng alinlangan sa pag-iisip mo. Huwag kang magkaroon ng dalawang pag-iisip na ang Diyos ba ay sasagot o tutugon sa mga panalangin mo. Ang Diyos ay handang tumugon sa lahat ng oras. Come on, church, let us pray all together. Let us pray for our nation. Let us pray for our nation na nawa ang Panginoon ang maging sentro, ang Panginoong Diyos na buhay ang maging kalakasan din ang mga tao sa paligid natin. Ang Panginoong Diyos na buhay din ang makilala ng mga tao ng kapwa nating Pilipino. Ang Panginoong Diyos ang paglingkuran nila kung hindi ang mga anumang Diyos-Diyosan na ginawa din ng tao. Aming dakilang Diyos sa oras pong ito, O Diyos, kami po ay nagkakaisa sa iisang boses na nanalangin para sa aming bansang Pilipinas. Lord, thank you for putting the gospel in the place of the Philippines. Thank you for choosing the Philippines as one of the Christian country wherein we have this freedom, Father God, to listen to your word, to hear your voice, to proclaim the gospel to the people, to our countrymen, O God. Lord, we thank you for putting this government officials that we have, Panginoon, from the locals, Panginoon, from the national government official till the locals, Panginoon, na iyo pong niluklok sa mga luklukan ng mga trono ngayon, Panginoon, ng mga position na ito. Lord, we are praying for these people. We are praying for these people na kung saan makakilala rin po sila sa Panginoong Diyos na dapat na kanilang sinusunod. Makakilala sila sa buhay na Diyos na tunay na tagapagligtas na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Help us this government officials, Panginoon, na hindi lamang mag-stand as the worker of this nation, but then makita nila, Panginoon, na ang pinakatakot sa iyo, Panginoon, ang unang-unang bagay na kung saan kailangan nila upang magkaroon kami ng successful na bansa, magkaroon kami ng successful nation, O God. Lord, this is our prayer. May you attach peoples na may takot sa iyo, Panginoon, sa mga luklukan o sa mga position, Panginoon, na meron kami sa aming national government, in our local governments, Panginoon, down to our barangay officials, Panginoon. Lord, naniniwala kami na ang mga leaders na ito, Panginoon, ay inupo mo sa mga position na ito with a purpose. At makita nila yung purpose na yun, Panginoon, yung mga goal na meron sila, O God, ay magiging successful lamang kapag ito po, Panginoon, ay sasamahan nila ng pananampalataya sa iyo. Kapag ito po ay sasamahan nila ng pananalangin, O Diyos. Sa ngayon, Panginoon, ang magagawa po namin bilang mga anak mo, Panginoon, ay mamamagitan kami, Panginoon, sa aming bansa at sa paglilingkod namin sa iyo. Kami po ang mga taong tinawag mo, ang mga Kristiyano, nawa, Panginoon, ay magkaroon ng isang layunin na kung saan ipanalangin, Panginoon, simula presidente, vice-presidente ng aming bansa, down to our barangay kagawans and ang mga volunteers na meron kami sa mga workers sa mga barangays namin, Panginoon. Help us to pray. Not only the Abundant Life Church Angeles ang mananalangin sa aming bansa, but as Christians, Panginoon, maging united kami, Panginoon, to pray for our country, to spread out the gospel, Father God. At nawa ang gospel na ito, Panginoon, ay makaabot, Panginoon, sa Malacanang, Panginoon, at makakaranas din po sila ng pangungusap mo, Panginoon, as they manage our country. Lord, this time we are praying for the protection, for
national borders and security, Panginoon. Hindi po maiiwasan, Panginoon, na nagkakaroon pa rin ng captivity, nagkakaroon, Panginoon, ng corruption, nagkakaroon, Father God, ng desire ang ibang bansa na nakawin ang pag-ari-arian ng bansang Pilipinas. But we believe, Father God, that through our prayer, Panginoon, hindi mo hahayaan na mangyari ito sa aming bansa. Because you spare already the Philippines in many wars, Panginoon, in many pandemics, Panginoon, sa lahat ng maraming bagay mo nang pinatunayan sa bansang Pilipinas na ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagligtas sa amin sa kamay ng mga nais na manakop sa bansang Pilipinas. Lord, ipagpatuloy niyo po ito. Ito po ang aming hiling na wag na po naming maranasan, Panginoon, anuman ang gera, anuman, Panginoon, yung pagnanasa ng ibang bansa na nakawin yung mga pagmamayari ng bansang Pilipinas, O Diyos. Lord, ito po ang dalangin ng iyong mga anak. Na nawa, Lord, i-spare niyo po kami, Panginoon, sa anumang kaguluhan, O Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, maranasan man namin ang mga bagay na ito. Ikaw ang Diyos na sandigan namin. Ikaw ang Diyos na makakasama namin, Panginoon. But through our prayer, Father God, we believe that this little voice that we have right now, Father God, can even move mountains, Father God. That's why we believe through your listening ears right now, Panginoon, ikaw ang mag-aayos ng bansang Pilipinas. We are also, Lord, praying for the education and healthcare system po ng aming bansang Pilipinas. You saw and you know, Father God, the situation of our country, the heat waves, Panginoon, na kung saan nararanasan namin sa bansang Pilipinas. Maraming kapwa namin, Panginoon, ang namamatay. Maraming kapwa namin, Panginoon, ang bigla-bigla na lang nagkakasakit, O Diyos. Maraming schools, Panginoon, ang nagsasarado dahil po, Panginoon, sa kalagayan na sobrang init, Panginoon. Lord, ikaw ang maging, ikaw po, Panginoon, nawa ang maging umayos, Panginoon, ng kalagayan ng aming panahon, Panginoon. Salamat, O Diyos, because this time, as we worship, as we pray to you, Panginoon, hindi namin nararanasan yung heat waves na ito, Panginoon, because you provided us, Father God, you provided us a cool place, mga aircon, Father God, for us not to experience, Panginoon, yung sobrang init na ito. Thank you rin po sa aming mga tahanan, Panginoon, na you continually comforting us, Panginoon, para hindi namin maranasan at hindi kami magkasakit, Panginoon, sa mga bagay na nararanasan ng mundong ito. We are also, Lord, praying for the crimes, corruption and human trafficking, Panginoon, na meron sa bansang Pilipinas. Lord, all of these things are made by Satan, Panginoon. That's why this time we are breaking it down in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, palayain niyo po ang bansang Pilipinas sa ganitong mga gawain. Palayain niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa paggawa ng hindi maganda, Panginoon. That is our prayer for our country, Lord. We are praying, Lord, for the biblical promotion and usage of media. Thank you, Lord, for the social media. Thank you, Lord, for the Facebook. Thank you, Lord, for the YouTube, Panginoon, na nagiging source of salvation sa ibang mga kapwa namin Pilipino, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mga munting mga resources na ito, Panginoon, iba't ibang lugar po ang nararating ng iyong salita. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami na mas lalo pang maging masipag, mas lalo pa po kami, Panginoon, magkaroon ng desire na maglingkod sa iyo, mas lalo pa kami magkaroon ng desire to share your word, Panginoon, through our social medias, Panginoon, para mas lalo pa pong maraming tao ang makakilala sa iyo, O Lord. Kaya, thank you also, Lord, for this church, Father God, as a body of Christ, Panginoon. Help us to have this divine intervention and deliverance for the nation. We believe, Father God, that this is one of your call to us, Panginoon, for us to share this deliverance sa aming mga tao dahil unang-unang kami, Panginoon, na ang nakaranas nito. Kaya help us to be a living testimony of this thing, Panginoon. We are also praying, Lord, for the Filipino citizens saan man sulok ng mundo ng bansang Pilipinas, ng iba't ibang bansa, Panginoon. Lord, we are praying for them na ingatan niyo po sila, Panginoon, at sa pamamagitan po ng kanilang mga buhay, Panginoon, paglayo sa kanilang mga pamilya, magkaroon sila ng chance to know Jesus, to know you, Panginoon, at sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, nawa magkaroon din po kami ng
spiritual eyes to see these people na nangangailangan po ng gospel and share this gospel to these people. Lord, we are praying for the economic stability. Unang-una po, Panginoon, sa lugar naming ito, Panginoon. Lord, we thank you dahil nakikita po namin, Lord, yung progress dito sa loob ng Savannah, sa mga subdivision na tinitiran namin, sa mga tahanan, sa mga barangays na nakikita po namin, Panginoon, yung progress, Panginoon, yung nagkakaroon po ng kaayusan, Panginoon, nagkakaroon po ng safety. Nakikita namin, Panginoon, how you move sa mga protection din po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Everything is by your grace lamang, Panginoon. Kaya dahil nandito kaming mga anak mo, O Diyos, kaya we believe, Father God, na Ikaw, Lord, ang nag-a-attach ng mga tao sa mga places na ito, Panginoon, for us to be protected, Panginoon. Lord, we thank you na nawa ang bansang Pilipinas ay makakalaya na po sa anumang utang, Panginoon, sa ibang bansa. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay one of these days, Father God, kami po ay mangunguna as well-developed country, Father God. Marami po sa amin, Panginoon, ang nawawalan ng trabaho, Panginoon, because of this economic problem, Father God. But as we pray, Father God, for this economic stability, Panginoon, alam namin nakikilos ka. Alam namin na Ikaw ang gagalaw, Panginoon, sa ekonomiya ng bansang Pilipinas, O Diyos. Ayaw na po naming maging alipin ng ibang bansa, Panginoon. Kaya kami po ay talagang nananalangin para sa aming bansang Pilipinas. Lord, this time, we have our own personal prayer topics, Father God. We believe, Lord, that you are listening right now. You are willing and ready to listen to every prayer topics that we have. This time, church, let us pray for the paper or the prayer topics na meron tayo sa ating mga kamay. Let us pray this in one voice at sama-sama po nating ipanalangin ito. Let us pray all together. Declare, Waymaker, that is who you are. That is who you are. Even when I can see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see
Salamat, Panginoon. Thank you, Father God, because you are our promise keeper. Even we don't see it, we don't feel it, Father God, you are surely working in our lives. Every minute, every seconds of our lives, Father God, we are sure, Father God, that you are working, Panginoon. Thank you for this comfort, Panginoon, that we always put our trust and hope to you alone, Panginoon. Ang lahat ng bagay na aming inalay sa gabing ito, sa aming mga panalangin, Panginoon, ay tatanggap ng kasagutan, O Diyos. Help us, Lord, to always obey you. Help us, Lord, to always put our faith in you alone, Panginoon. Help us not to be shaken in the things, in the storms of our lives, Panginoon. Bagkos sa bawat karamdaman, sa bawat problema, sa bawat pagsubok na nararanasan namin sa aming mga buhay, Panginoon, uunahin ka namin. Titingnan namin, Panginoon, kung paano kami magiging matatag, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ama, salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, for the victory of our prayers again. Thank you, Lord, also for the answer of our prayer again. We claim it in Jesus' name. We hold it in Jesus' name. We claim it in Jesus' name, Father God. Alam namin, O Diyos, ang lahat ng bagay na aming inalay, sinabi, Panginoon, inawit, Panginoon, ay nakapagbigay ng papuri sa iyong pangalan, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, tanggapin niyo po ang pinakamataas na palakpak, ang pinakamalakas na papuri, ang pinakamalakas na papuri lamang ang aming inaalay sa iyo ngayong gabi, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoon. Ang sarap mong purihin, Ama. Ang sarap mong purihin, O Diyos. Ang sarap mong awitan, O Diyos. Ang sarap magpasalamat sa Diyos na buhay. Ang sarap magsabi ng hinanaig sa Diyos na Ama. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng katagumpayan, ang lahat ng kapayapaan na nararanasan namin, ang lahat ng kagalakan na nararanasan namin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay biyaya mo. Kaya tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay dumako na sa ating pagbibigay ngayong gabi. And before we pray, I just want to read from Luke chapter 12, verse 15. And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." Amen. Ang covetousness po is a strong desire, no, to have what belongs to someone else. Kumbaga, ito yung paghahangad ng isang bagay na hindi sa atin and galing sa iba. So parang papasok dito yung inggit, mga ganyan, no? Papasok dito yung comparison, mga ganon. So hindi lang ito yung pagkuha sa gusto natin sa ibang tao o yung mga bagay na gusto natin na meron yung iba. But as a follower of God, yung covetousness po is yung mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kumbaga, inaangkin natin. Amen? Kumbaga, parang it's like something na, syempre blessing yun ng Panginoon. Bigay yun ng Panginoon. Pero dahil hinahangad natin siya masyado, gusto natin siya masyado, inaangkin na natin siya. Sabi po sa Malakay chapter 3, kapag hindi natin binibigay yung nararapat sa Panginoon, it's what? It's robbery. So if we fall into covetousness, we commit robbery. We commit something na hindi natin, kinukuha natin yung bagay na hindi naman nararapat para sa atin. So we have to guard
ourselves, no? Against all covetousness. Kasi sabi dito, hindi lang naman sa possessions nararanasan yung abundance ng buhay natin bilang Kristiyano or buhay ng tao. And how do we guard it? Isang pamamaraan po is setting our minds on things above. Amen? Setting our minds kung ano yung pang-everlasting, hindi yung pang-temporal lang dito sa mundo. Amen? And one thing is to give and to be generous in the works of the Lord and other people as well. Amen? Kasi kung yung possession is, kung yung buhay natin is, ultimate goal is possession, ang dali lang pong ibigay ng Panginoon yan. In a snap, kaya kang payamanin ng Panginoon. Pero hindi niya yun ginagawa kasi there is more than that. The abundance is not the material things that we can have, but it's the presence of the Lord that we have sa buhay natin. Amen po. And because of that, may kapayapaan tayo and meron tayong hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen. Praise God. Sige po tayong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah, Heavenly Father. Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your mercy and continuous grace, Lord, na binibiyaya niyo po sa bawat isa. Father God, truly you are great and you are wonderful, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi ka nagkukulang, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Madalas pa nga, Lord, sumusobra pa yung mga kinakain namin sa bahay, Father God, and all the resources that you are giving us is so much, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na to, turuan mo kami na maging mabuting aming mga puso sa pagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng cheerful heart as we give to you, Father God. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa oras na to. Thank you for blessing us with such resources. Father God, trabaho, businesses, Panginoon, na knowledge and wisdom na binibigay nyo for us to be able to work, oh God. Kaya Lord, sa oras na to, ikaw lamang ang aming papupurihan at pasasalamatan, Panginoon, sa mga sisidlan at pagpapala na binibigay nyo po sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po. We give you back the highest glory. We give you back the highest honors, and we thank you for your faithfulness, your goodness, and your grace in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Praise God. Announcement po. Patuloy po natin ipag-pray yung nalalabing birthday ng ating church. Alam natin na the Lord will amaze us. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asang, huwag tayong mawawalan ng oras para manalangin para po sa ating church. The Lord will supply all the needs na pangailangan natin. Dahil marami pong magpapabaptize this year, alam natin na ang Panginoon po ang magpo-provide ng pangailangan ng ating anniversary. So let us pray for our anniversary. Alagaan po natin sa prayer yung anniversary na to. It's a birthday of our church. It's the birthday of everyone. Kaya we encourage everyone na ngayon pa lang, tayo po ay manalangin, and hindi naman natin kailangan ng bonggang anniversary, but just to
bigyan ng opportunity yung mga nais magpabaptize and maka-find tayo ng place para mabaptize sila kahit saan man po yan. And we also encourage everyone to please pray and be with us sa Oasis ALC Family Camp sa May 24. Final na po yan. Simula April hanggang May. May 24 to 25, we are praying ng bawat isa po nawa ay kung meron man po tayo, pag-ipunan na po natin ito. Medyo malayo-layo pa naman siya, pero we encourage everyone to please come and join this fellowship ng buong family ng ALC. Also, don't forget the Dawn Watch and our worship service every Sunday. And we also have our meeting for all ministry heads. Kung kayo po ay nais mag-volunteer, inaanyayahan din po namin kayo to join us in this meeting on April 21, 2024 after Sunday worship service po para po mapunan na or magkaroon na po na tayo ulit ng mga ministry heads na magli-lead sa ating mga ministries na meron po tayo. Any other announcement, Patty Hope? Ayan, yung ating Light Life. This coming April 28, am I right? Ayan. Kung may giron po tayong mga kabataan na nakakasalubong kapitbahay, mga anak natin, send po natin sila that day sa ating church. Encourage po natin sila na maging part po ng ating Light Life. Play with the purpose. Ano yun? Ano yung tagline nila? You move, give up, or finish. Oh, lakas no. Are you going to give up or finish? Ayan. So, yun lang po. So far, ang ating mga announcement. Tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating closing prayer. O, purihin ka, Panginoon, dakilain ka minsan pa po sa aming mga buhay at sa gawain ito, Panginoon. Lord, maraming bahagi ka na pong pinatunayan sa aming mga buhay. Marami ka ng bagay na ginawa sa aming iglesia, Panginoon. Ang maliit na bagay na pinagpipray po namin for our anniversary, Panginoon, ay hindi magiging posible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ang desire ng aming mga puso, mailapit yung aming mga kapatiran na nais magpabaptize, Panginoon, magkaroon ng celebration, magkaroon kami, Panginoon, ng enjoyment that day, Panginoon, ng bonding that day, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon, because this is what we ask to you and this is what we pray to you, Panginoon. Kaya pinangahawakan namin, Panginoon, ngayon pa lang, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magiging magpo-provide ng aming lahat ng pangangailangan, Panginoon. Lord, thank you for the message, for the comfort of the message that we received tonight. Continue to be our shelter, to be continue to be source of our supplies, Panginoon, at ikaw, Lord, ang maging mag-sustain sa aming mga buhay Kristiyano, Panginoon, that no matter what is the trials and challenges na mararanasan namin, Panginoon, we will stand firm, Panginoon, in the faith that we have, Panginoon, that may Jesus be our firm foundation, Panginoon, that we will never be shaken, Panginoon, sa hamon and sa sway, Panginoon, sa wind ng mundong ito, Panginoon. Help us to stand still, Panginoon, in your presence alone, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Simula, Panginoon, sa pinakabatang miyembro ng iglesyang ito hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkalinga, ang kapayapaan, ang tunay na maranasan namin sa aming pagtulog ngayong gabi, Panginoon, at gigising kami, Panginoon, na dala-dala ang biyaya mo, dala-dala, Panginoon, ang panibagong araw, panibagong buhay, Panginoon, na may kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming pagpalain para kami po, Panginoon, ay maging source of blessings din sa mga taong nakapaligid sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya ng Abundant Life Church Angeles, Panginoon, ang bawat viewers, Panginoon, na meron kami online, Father God. Abutin niyo po sila kung paano niyo po kami, Panginoon, kung paano po namin kayo nararanasan sa lugar na ito, Panginoon. Let your Holy Spirit work in their lives also, even they are far from us, Panginoon. Bless all the pastors of this church. Bless all the board members. Bless all the elders of this church, the youth, the young professionals, the young couples, Father God, the children ministry, and even the toddlers that we have in this church, Panginoon. Bless our building. Ikaw po, Panginoon, na mag-protect sa aming building, Panginoon, na iiwanan namin ngayong gabi. Dala-dala po namin, Panginoon, ang kapayapaan at ang
biyaya, Panginoon, na nanggaling sa iyong salita. Pagpalain niyo ang iyong mga anak, Panginoon, and as we go home, Panginoon, ikaw, Lord, ang mag-ingat sa aming mga paa, sa aming mga sasakyan, na aming sasakyan, sa mga dadaanan namin, Panginoon. Let your protection be with us and keep us away from any harm, O God. We glorify you, we thank you, and we claim all the victory and answer of all answers. Thank you, Jesus. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.